naman natin ang ating unang Teka Moment. Alam nyo ba kahapon guys, pinagdiriwang ng Quezon City ang Jubilee nito, ang 75th anniversary. Kaya naman sobrang daming activities ang naganap simultaneously citywide. Siyempre, kasama dyan yung citywide medical mission, yung job fair, at siyempre yung mga street parties na rin. Ginanap ang job fair sa iba't ibang lugar sa QC. Kabilang dito ang Ali Mall, ang Fisher Mall, ang SM City Fairview, SM City North, Benigno Aquino Elementary School at St. Catherine College. Naganap din ang Parade of Floats kung saan Diana kasama ka kahapon. Yes, so I would like to thank Fairview Terraces for choosing me to represent their float for the Quezon City Festival. At syempre kahapon naganap din ang Zumba party sa Quezon City Circuit at gayon na rin ang Gawad Parangal. Syempre, hindi natin palalagpasin yung very historic na first ever Quezon City Food Festival na naganap sa Maguinhawa kung saan isinara yung buong Nakita ko nga, enjoy street. na enjoy ka, Yes, Jules. dinubog ito ng libo-libong mga tao. So congratulations sa Quezon City Government dahil naging matagumpay ang kauna-unahang Quezon City Food Festival. Oo nga, nako, kasama ako dyan sa Food Festival. Audrey, bakit hindi ka sumama? Pero ito naman, alam nyo ba na bukod po sa nakasama ang Ilocos bilang sa top 40 ng New 7 Wonder Cities, meron na naman isang resort sa Ilocos region ulit ang nakasama naman o tinanghal bilang Philippines' most outstanding tourist destination. Sila po ay itiranghal o binigyan ng parangal ng Gawad America Foundation ng GAF. Isa po itong organisasyon ng mga Pilipino na asa Amerika. Ito po ay sinusuportahan ng iba't ibang American non-profit groups at binigyan nga po sila ng parangal ang Hanas Beach Resort and Convention Center sa Pagudpod, Ilocos Norte. Actually, lagi nating nakakasama yan sa Good Morning Boss. Yes, so hi to Colonel Nolasco, napakaganda ng Hanas Beach Resort. And of course, doon sa singer na magaling, si Hannah Nolasco. Hello! At ito naman para sa aking Teka Moment, isang 22 years old na young filmmaker ang na-awardan ng Best New Director sa Vancouver International Film Festival. Siya po ay si Makail Red, anak po ng isang filmmaker din na si Raymond Red, kung saan gumawa siya ng isang pelikula. Ito daw yung tinatawag na Recorder. Ito raw para mag-tackle ng issues sa mga namimirata, viral media, paggamit ng gadgets. So ginawa daw niya ito para mamulat ang kaisipan ng mga bawat mamamayang Pilipino sa paggamit na rin ng social media, and of course, patungkol na rin sa mga pagkalat o pamimirata. So ito raw po ay sinabi niya na as a young filmmaker, mahirap na makipagsabayan dahil nga syempre wala kang authority dahil bago ka. Pero syempre, isa yon sa isang challenge na kailangan niyang gawin para panoorin at tangkilikin ang kanyang pelikula. So congratulations to Mikael Red. Nanalo po siya ng Best New Director sa Vancouver International Film Festival. Okay, congratulations. At bukod dyan, kung last week nagbigay ng good news si Carla dahil sa pagbaba ng gasolina, 25 centavos lang yon. Ang malupit yung kahapon. Sunday, nagdeklara ang Shell at PTT ng piso at 10 sentimo na rollback sa gasolina. 1 peso and 55 centavos sa kada litro ng diesel. At 1 peso and 60 centavos sa kada litro ng kerosene. Gayun din ang PTT Philippines. Malakihan to 1.20 per liter ng gasolina at piso at 55 centavos per liter para naman sa diesel. Kaya good news yan, sana tuloy-tuloy na rin at sana bumaba na rin yung minimum fare na pasahe sa jeepney. Oo nga.